Watermark. Kita kaya. Babalik muna doon. Drinks muna. 9:30 meron eh. Masyado ba 9:30? Hindi tayo abot doon sa 9:30. Kasi check sa mga mayroon. Galing naman. Parang mayaman nila. Ambot ba tayo ng 30? Ano? Isang buwan walang uwian. Hindi ko lang alam kung alin dito. Casa Hagonoy. Kaya pala. Casa Hagonoy. Mga lugar. Siguro dyan yung kinuha. Baba yan. Galing na ba na eh. Kaya siya may tubig. Siguro yun yung mismong bahay. Galing na ba na. Hindi ba ganun yun? Paano nila nalito dito yung mga bahay niya? Ayun. Ako binakdas muna. Yung bypass ko yung kaya? Kaya kasi alam na yung CR lang. Ay, sarap ng araw. Naayos yung isa. Balik muna tayo sa parking area. At umabot tayo sa 9:30.
Adi, sinira. Wala. Sige na. Start muna tour, gasoline yun po. Aray ko. Okay na yung magdadala niyan. Okay. Ako na magdadala niyan. Don Lorenzo Alberto Alonso. Si Don Lorenzo Alberto Alonso, nagkaroon po siya before ng dalawang asawa. Okay? Yung first wife po, ang pangalan po ay Paula Lorenzo. Ha? Nagkaroon po sila ng isang anak na lalaki named Jose Alberto Alonso na di kinalaunan po naging kinatawan ng bansa natin before para mag-represent po sa Spain. Or yan po yung tinatawag sa panahon natin ngayon na ambassador. Then ang pangalawang asawa po ni Don Lorenzo, ang pangalan naman po niya ay Brigida de Quintos. Nagkaroon po sila ng 5 anak. Isa po sa mga naging anak nila si Teodora Alonso, nanay ni Rizal. Galing po sa ikalawang pamilyang ina ni Rizal. So ang ika-4 po na henerasyon na nagmana dito sa bahay na ito, yung unang anak sa unang pamilya, si Jose Alberto Alonso. Okay? Siya po yung ambassador. So di kinalaunan si Jose, nagkaroon din po siya ng asawa na pangalan naman Teodora Formoso. Yan. Huwag po kayong malilito. Dalawa po yung Teodora sa kwento natin, isang Teodora Alonso at isang Teodora Formoso. Magkaibang tao po sila, okay? So dahil po sa ang naging trabaho ni Jose Alberto ay ambassador natin before sa Spain, because of that po madalas wala siya sa bahay nila, nasa abroad. So naiiwan po parati na mag-isa dito sa malaking bahay yung kanya pong asawa, si Teodora Formoso. So dahil po doon si Formoso labis po na nalungkot, nalumbay, nang malila po sa asawa niya. So hindi po inaasahan ng pagkakataon si Teodora Formoso po ay nagkaroon ng lihim na karelasyon. Chismis po, di ba? Ayan. Umagang-umaga po. Napantahan ko kayo ng chismis. Ayan. Okay, yan po yung tinatawag dito na chistory. Chismis noon, history na ngayon. Ayan. So by the way, ang naging kalaguyo po ni Formoso, kapitan po ng Guardia Civil. At least hindi po yung driver nila. Kapitan. So by the way, nang malaman po ni Jose na nagtataksil yung asawa niya, umuwi po siya agad sa bahay nila. Pag uwi po ni Jose, tatanungin ko po kayo, sa tingin niyo po sa galit niya sa asawa niya, ano ang ginawa niya kay Teodora? Pinatay. Eh, sabi ni ma'am, sir, pinatay daw, sir. Ayan, joke lang po. Ano sabi ni ma'am? Pinalayas. Okay? Aside from that, pinatawad.
pong mapagpatawad si sir. About the, ano po, the other guest sa may likod. Ano ba? Ano po sa tingin nyo ang gagawin nyo kung nagtaksil yung asawa nyo? Hiwalay agad. Batayan? Iwalay na, iwalay. O, sige po, kung baka kung saan po tayo mapadpad dito, itutuloy ko na lang po yung kasunod na story ako, okay? So, nang malaman po ni Jose yung pagtataksil ng asawa niya, umuwi po siya sa bahay. At pag uwi po niya, nagkaroon sila ng mga pagtatalo at diskusyon. At sa galit niya po sa asawa niya, ang ginawa niya, ikinulong niya ito sa kwarto ng bahay nila. Okay? So, nung mga panahon po na yon, ang nagdadala sa kanya ng pagkain sa araw-araw ay yung kapatid po ni Jose, si Chodora Alonso. Until one day po, habang nakakulong naman si Formoso, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makagawa ng letter. Sa letter po, sinulat niya doon na kinulong siya ng kanyang asawa sa kwarto ng bahay nila at di umano, unti-unti daw pong nilalason ng kapatid nito na si Chodora Alonso mula sa mga pagkain binibigay sa kanya sa araw-araw. So, ang sulat po na yun, inihulog po ni Formoso sa may bintana ng kwarto. Sa ibabang bahagi po, may gwardiya sibil na nakaabang. Napulot po ng gwardiya, binigay po sa kapitan nila. So, nang malaman po ng otoridad yung nagaganap dito sa bahay ng mga Alberto, nagpadala sila ng mga gwardiya sibil para hulihin yung magkapatid na Alonso at palayain si Chodora Formoso. Nakulong po yung nanay at yung tsuhin po ni Jose Rizal, okay? Habang nakakulong po itong magkapatid na ito, may isang malaking okasyon na nagaganap po before sa may Binyan, Laguna. At dito sa okasyon, may isang bata po na napakagaling pong sumayaw. Nagkataon po yung Gobernador General ng Spain that time, nandun po siya sa okasyon na yon. So nakita niya po yung bata na magaling sumayaw at dahil natuwa nga siya dito sa bata na to, tinanong niya kung ano yung gusto kapalit ng pagsasayaw, kanya daw pong ibibigay. Lingid po sa kaalaman ng Gobernador General na yung bata po na yon, siya po pala yung bunsong anak ni Chodora Alonso. Kilala niyo po ba yung bunsong kapatid ni Jose Rizal? Babae po siya, Alonso. Siya po si Bea Alonso. Sino na ano? Bea Alonso daw, di ba? Starts with letter S. Ayan. Gusto po? Ang siyang makahula po exempted sa quiz. Opo, sa Ternina, panganay po si sa Ternina. Opo, si Soledad. Correct, ma. Si Soledad, mas kilala po siya sa tawag na Chole. So, ang hiniling na po ni Soledad, palayain yung kanyang ina at kanyang tsuhin. Matapos po yung 2 taon na nakakulong sila ng magkapatid, napalaya po silang muli dahil na rin po kay Soledad. Nang makalaya sila, may panibagong panukalang batas yung pamahalang Espanya. Tinatawag po ito na Claveria 1849. Nakasal po dito na tayong mga Filipino, magkakaroon po tayo ng permanente nating mga apelyido. Ang apelyido po na napunta sa pamilya ni Chodora Alonso ay E. Realonda. So isang araw, habang pumipirma po si Chodora sa importanteng dokumento, naninibago po siya, nakalimutan niya na ilagay ang E. Realonda sa kanyang pirma. So lang malaman po ng pamahalang Espanya, inisip nila, di na naman sumusunod sa mga batas nila si Chodora. So for the second time, pinahuli po ulit si Chodora Alonso. Ang parusa po sa kanya this time, pinaglakad po siya ng higit kumulang 50 kilometers mula Calamba, Laguna to Santa Cruz, Laguna. Wala pong suot na sapin sa paa. So, noong mga panahon po na yun, nakikita po ni Rizal yung nangyayari sa mother niya. That time nga lang po si Rizal nasa 10 years old pa lang. So, naisip man niya na tulungan niya kanyang ina, wala po siyang magawa. Pero sa murang edad ni Rizal, doon siya nag-umpisa na magkaroon ng hinanakit po sa pamahalang Espanya. Dahil sa nakita niya, gaano kalapit ang punta sa kanyang kapwa Pilipino sa pamamagitan mismo na nangyari kay Chodora na kanyang ina. So, na nagkaroon po siya ng sapat na kaisipan, ang pangyayari po na yon ay isa sa mga naging inspirasyon niya para isulat yung ilan sa mga nobela, katulad na lamang ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. That's why Inoli Me Tangere po, maalala nyo, may isang karakter po doon, naglalakad ito ng walang sapin sa paa, hinahanap niya yung mga anak niya. Si Sisa. Yan. One of the inspiration ni Rizal in writing Sisa was his own mother, si Chodora Alonso. Okay, so ngayon po tayo po ay bibisita na po, no, sa ikalawang palapag ng Casa Binyan. At ngayong araw din po kasi, ayan, kasi po yung ilan sa mga nagmay-ari po ng bahay, makikilala nyo po sila today. Nasa taas po sila, matagal na po kayong hinihintay, okay? So, ipapakilala ko po sila sa inyo. Gusto niyo po bang ma-meet sila? No? No? Whether you like
Like it or not po, akit tayo sa taas, ipapakilala ko po kayo. Okay, so tara po. Akit na tayo. Kasi sinapian siya. Kaya alam niya yung kwento. Galing naman ang bonggambilya. Ang bonggambilya nga ba? Kamukha ng dahon. Tito Jojo pala ito eh. Compadre. Ang ganda umayos. Ano tayo mag-test sa taas? Sino mo hindi nakapanood po ng film na Artikulo 1 General Dito Opo. Ayan. Ilan po sa mga scenes from the movie na Luna, dito po kinunan sa bahay na ito. Kung naalala niyo po yung pinaka-iconic na scene. Yes. Yan po sa courtyard na yan. Diyan po pinatay ang ating general Antonio Luna. Pero sa movie lang po yun. Oo, pero sa movie, parang ang laki nito, no? Opo. Kasi di ba pumunta siya, parang nakakabal. Yes, ako dyan, yan kinunan. Pero sa totoong buhay, pinatay po talaga sa general sa Cabanatuan City, San Juan Ecija po. Wala po kami kinalaman sa pagpatay sa Saan ba kanya. ilalagay? So, wala po kami papunta ng ano. Ayan, sa akin na po tayo sa Pag-akit na taas. lang. Dito na ako lang tanggalin. Mag-ingat po sa pag-akit. Doon pala. Ano, ay ba yan? Akit pala. Tumawa ka dyan sa ano. Actually, ma'am, yung house po na to, hindi niyo po matatanong, casa niya po is not an original casa. So, right now po, we just consider this as one of our replica houses na lamang po. Kasi po, ang binyan, meron lamang po itong percentage na 5% na original na parts po. No, yung bumubuo po dun sa 5% original parts, yung pong hagdan, original po yung hagdan, yung ceiling dito sa area natin, original po. Also, yung mirror po dyan sa likod nyo, original po yan. So, mag-ingat po kayo. Yung floor po, hindi naman po, no? Although yung materials po na ginamit nila sa may floors po natin dito, old materials din po. Galing din siya sa old house. Hindi nga lamang po sa eksaktong bahay kung saan nanggaling itong kasabinyan. Pero old materials na po, no? So, yung mga furnitures inside of the houses naman, ay most of them po mga antique collection po talaga ng Acosar family. Hindi sila original from the houses. Katulad po ng upuan na to, yung dalawang upuan sa may bintana ko po, sa tabing bintana po natin. Sa tawag po dito, botaka. Okay? This is like the old version po ng lazy boy, lazy chair. Pero alam niyo po ba, dito sa Philippines, ang botaka, ginagamit siya before bilang paanakan. Okay? So makikita niyo po yung armrest po nito, mahaba at malapad po. So sa magkabilang armrest, niyo po ipapatong yung dalawang paa or dalawang binti po ng mga manganak. So in short, sila po ay nakabukaka po dyan. Meron po tayong dalawang pregnant po dito na sample ko po sana. The next time na lang po. Ayan. So pasok po tayo sa loob. Ako, mapasample ka pa. Huwag mo na. Wala, next month na tayo. Sige po, pasok lang po. Parang ang tahimik niyo po. Ayan, ito po yung mga nagmay-ari po ng house, no? Ayan, so huwag po kayong mag-alala kasi po ipapakilala ko po sa inyo mga pictures na or portraits lang po nila. So, pero kung gusto niyo po talaga na ma-meet sila, madali lang po. Pipikit lang po kayo. Okay, magpo-form po tayo ng circle. Maghahawak-hawak po tayo ng kamay. Ayan. Ayan. So, ito po yung mga owners. So, ito po si Jose Alberto Alonso. Siya po yung 4th generation na tumira dito sa house na to. Yung uncle po nila na nagturo sa kanya ng sports na fencing. Siya po yung naging ambassador before. Tapos, katabi niya po, this is his wife, si Teodora Formoso. Si Formoso, siya po yung babaeng kinulong sa kwarto. Nagtaksid siya kay Jose Alberto Alonso. Okay? Then, yung dalawa po na natitira, they're also
po ay dating carnival queen noon, kaya may suot po siya na crown, beauty queen po siya. At nagkaroon po siya ng asawa na Espanyol, na Macario Marco, then later on, nagkaroon din sila ng isang magandang anak na babae, yung nasa dulo, that's Pilar, okay? Yung dalawa po na to, hindi talaga sila kamag-anak ng mga Albertos. Although naman na po nila yung bahay, kasi po si Jose, 1800s, pinatuyo niya yung pangalawang parte. Pero siya din po yung nag-decide na ibenta ng buo yung kanilang bahay. Ang nakabili po ng si Doña Magdalena, the mother of Isabel, pinamana po sa kanya, then later on, pinamana niya po kay Pilar. Si Pilar, ang napangasawa po ay si Zoilo Alberto. Alberto po si Zoilo, pamangkin po ni Jose Alberto Alonso. So basically, binenta man ng mga Albertos yung bahay, later on, bumalik din po sa kanila. That's why in Piña Laguna, tinatawag po na ang bahay na ito na Albertos Mansion. Okay? So like I mentioned po, no, this is only 5% original. Yung remaining 5% po, included po dyan itong wall na to. Lahat ng pintuan dito sa second floor, the doors po at the second floor are still the originals. And then the two paintings po, si Pilar at si Isabel, original na paintings din po sila. And then yung dalawa yung mag-asawa, replica lang po. Tandaan niyo po yung mga mukha nila. Baka makasalubong niyo po mamaya. At least kilala niyo po sila. Masalubong mo naman. Hindi pa naman. Ayan, punta po tayo dito sa loob. Okay, so actually po, kaya ko po kayo pinapasok dito sa kwarto na ito kasi po, ito po yung kwarto na pinagkulungan kay Chodora Formoso. Ang ganda naman. Nararamdaman niyo po ba siya? Oo. Yan sa loob. Hindi ba? Wala yan. Ano ba? Hindi yan. Ayan. Opo, actually po, kaya ko din po kayo pinapasok is because of the bed po. So ito po yung original na kama ng bahay ko, no? So sa lahat ng furnitures na makita niyo sa loob, ito lang po yung original na furniture. So ganito po yung typical na kama na ginagamit ng mga Pilipino noon. Wala pong foam, walang mattress, and also maliit din po siya. Kasi nga ang mga Pilipino noong unang panahon, sadyang maliliit. Nasa average height lamang po ng 4 to 5 feet tall yung mga Filipinos po noon. Alam niyo po si Rizal, 4'11 lang po yung height niya. Yeah, sabi po nila, pero recently po parang they discovered po that the most accurate height talaga ni Rizal nasa 5 to 253 daw po. So, not 4'11. Opo, at least po from 4'11, ngayon po 5'3 na po siya. Bigla lang sa tumaas. Opo. May chance na po tayo. Ayan. So, by the way, ang kwarto na ito sa movie na General Luna, ito po yung pinaka-office ni President Emilio Aguinaldo. Kung maalala niyo po, no? Ayan. So, again, this is the Casa Binyan from Binyan Laguna. For my group, I'm gonna give you time po to take pictures. Pwede po kayo manguha ng larawan bago tayo pumunta po sa pangalawang bahay po natin. Kung gusto niyo po mag-group photo, approach na lang po ako. I can take your pictures po for you, okay? Dito hinulog yung sulat. Diyan po hinulag yung sulat. Wala na po yung letter. Diyan po. Dito pinunit yung sedra. May ano, tawag dito? Galing. Bypass. Parang may ganito Parang kasi yung mga ganito. Bypass yun. Sige po, dalawa mo. Turig pa itong mga mag-picture ba? May video. Ito, original pa po itong electric fan na ginamit ni Rizal. galing. Paano nila ginawa rin? Ito ay tama ng espada ni Rizal. Hindi na original yung wall. Dahil yung pinto malayo sa ano. Hindi siya masaya. Okay, ready. Pwede yung biga. Pwede yung midlip. Ayoko sa Ito po, 1,
Sisilip lang ako doon. Ay, dun sa may pinaglaglagan ng sulat. Hindi nila nakaano sila. Wala yata dito. Tabigin na po. Huwag mo mawakan yan. Ito lang. Ito nga. Ito nga. Ha? Ito. Baka lumusot. Hindi. Makita natin si ano. Lapit kayo dito na. Dito sa may... Okay, go. Everyone na po. Okay, come on. Ay, di mo na si Rizal. Si Rizal, huwag tapunan. Ang dami. Ano, bitbitin na lang yung pera si Rizal. Meron dito. Tandaan. Ikaw, kaya ba? Ayan pala yun. Ay, sorry. Ay, dito sa Singapore. Nakakabumaka. Di ba sa try? Ana, ano mga dito? Ay? Yan. Oh, ganda. Yan ko. Ayaw niya yung tama. Okay. Kaya na. Po, aakyat din po. Ay, yung susunod na house, hindi po aakyat. Hindi po magre-remove doon. Pero yung other houses po, yun. Dapat po. Yung isang bahay po natin, first building po ng UP. Next house po, Casa Quiapo. Then yung susunod po sa mag-asawang Arasco po. Tapos yung last po sa uncle ng magkapatid na Luna. Ay, napanood lang dito yung Beatles White eh. Dito sa Ward. Natapos namin yun. Sa electric pa kayo nila Luna? Nasa Netflix po po ata. Anong year po? Anong 2000? Wala pa po ako. Mag-inform group agad. Dito po tayo sa harap ng house. Ay, sorry. Paano po din ito yung akin? Ano dati? Una yan, that's a replica po ng lumang simbahan from Balanga, Bataan. Replica po ng St. Joseph Cathedral. So dito po sa resort, tinatawag po natin na Sanctuario de San Jose. As of now po, hindi pa po tapos ang ating simbahan. Ginagawa pa rin po siya until now. Pero nagagamit na po namin for regular Sunday Mass, for baptismal, and for weddings na rin po. No? So kung kayo po ay nagbabalak po na magpakasal, so available na po yung simbahan. Pero syempre po, una, hanap po muna kayo ng partner po. No? Ayan. Marami na pong kinasal din sa simbahan na yan. Hindi ko lang po sigurado kung sila pa rin.
Sanctuary de San Jose. Visita po kayo, sobrang ganda po ng church. And then yung dalawang bahay ko po sa may kabilang side, ayun, ayan, yan po yung Casa Maranao, galing pa po ng Marawi City, Mindanao. So yan po yung pinakamalayong bahay na nilipat dito sa resort. And the only houses din po na galing ng Mindanao. So sa Mindanao, tinatawag po siya na Torogan House, tulugan. Sa gilid po may makikita kayo doon ng mga disenyo na tila pakpak. Ang tawag po doon ay panolong. Ang panolong is status symbol po siya. Ibig sabihin po yung taong nakatira doon mayaman or di kaya po may katungkulan sa kanilang pamayanan noon. Kasi po ang bahay na iyan ay pagmamayari po ng isang datu na nagangalang Sabino I. Locoa. Sa Casa Maranao po yan po yung best example natin ng mga pre-colonial houses from Marawi City po. Okay? Yung house naman po kasunod po ng binyan, yan naman po yung Casa Baliwag Uno, galing po ng Baliwag, Bulacan. So, ang Casa Baliwag Uno, tinayo naman po siya year 1898 sa harap po ng Baliwag Church. Sa pagmamayari po before ni Kapitan Fernando Vergel de Dios. Si Kapitan Fernando, nagkaroon din po siya ng 2 asawa before. Tulad po ng unang bahay. Opo. 2 po yung asawa nila pero hindi naman po pinagsasabay. Isa-isa lang po. Okay? So yung kanyang unang asawa, pangalan po ay Carmen Costa de Leon. Sila po ni Carmen nagkaroon lang ng 9 na anak. 9 lang po kasi si Carmen nagkasakit po at ikinalaunan sa kasamang palad namatay po si Carmen. Pero wag po kayo mag-alala dahil matapos lamang ng 1 taon ng kamatayan po ni Carmen, nakapagbabang luksa, naka-move on po itong si Kapitan. So nag-asawa po siya ulit after a year. Ang pangalan po ng second wife niya ay Angela Nunez. Sila naman po ni Angela nagkaroon naman po ng isa pa. Isa lang? Isang dosena pa. Lumunok lang po ako. So, 12 plus 9, all in all po si Kapitan Fernando ay nagkaroon po ng 21 na mga Kulang pa anak. 3 para magdalawang. Ayan, so yan po yung ating Casa Baliwag. Yung bahay po na to, under renovation po siya. Kukonvert na po kasi yan as a rental house. Ibig sabihin, pwede nyo pong rentahan yung bahay soon if you're gonna stay for overnight stay for accommodations po ng mga guests. One Okay? family only? So, kung malaking family po kayo, better po yung mga houses, mga casa po yung mga kukunin po ninyo. Kasi isang buong bahay na po yung kasama-sama po. Okay. Siguro po good for around 15 or something yung bahay po na yan. No? Doon po Balik tayo tayo sa next Casa Quiapo, from Quiapo, Manila. Sa first building ng UP Fine Arts at second house po. Balik tayo next year. Baka po available na siya. Bakit po? Ba't di po kayo makatulog? Wala pong multo dito ha. Nililinaw ko lang po. Wala pong multo dito. Sa 300 years, Siguro. sa 300 years ko pong nag-work dito, wala pa po ako nakasalubong. Ikaw pa lang bumalik. Yan pa tinulak si ano? Yung sa... Wala po dito. Parang bangin ah. Ano na lang po yun eh. Nakala ko dito yung bangin. Yan po, yung malaking building na yan across the bridge. Kung napanood niyo po yung Widow's War, yan po kinunan yung most of the scenes po nila. nasunog. Yan po yung Palacios Mansion po. Hotel de Oriente po. Kung tawagin dito. Sabihin yan. Yes, kila Bea Alonso po. Sabihin yun. Kila... Ay, habang naglalakad po tayo, itong bahay po kasunod ng Baliwag, that's our Casa Binondo 2 from Binondo, Manila. Yan po sa ngayon ay isa sa mga bahay paupahan dito sa resort. Meron po yung 3 kwarto good for 6 people po. So, yes po, pwede niyo pong rentahan yan kung mag-overnight kayo dito sa amin. Casa Baliwag, Casa Binondo 2. Hindi po, malaki po yan sa loob. 2 floors din po siya. So, dito po tayo sa Casa Quiapo. May CCTV na. Paano po yan? Meron pa tayong last 50 houses po. Okay lang. Joke lang po. 4 major houses lang naman po yung visit natin. No? So, yan. So, ito po yung ating pangalawang house. Ang Casa Quiapo, galing po ng Quiapo, Manila. So, yung bahay po na ito, tinayo siya way back 1867 under the ownership po ni Don Rafael Enriquez. Bilisan niyo po ito ni Felix Rojas y Arroyo, ang kauna-unahang Pilipino na nag-practice po ng architecture
furniture sa bansa during Spanish occupation. So sinasabi po nila na yung bahay na po na ito po yung pinakamalaki tsaka pinaka-eleganteng bahay na natayo noon sa may Quiapo, Manila. Taong 1908 to 1926, ito po yung nagsalbing kauna-unahang building ng University of the Philippines School of Fine Arts. Ilan po sa mga national artists, produkto sila ng eskwelahan na to. Katulad po nilang Carlos Botong Francisco, Guillermo Tolentino, at Fernando Amorsolo. Kaya lang po nang mailipat po ang finance po ng UP sa Padre Faura Street, Manila, naging iba't ibang establishments na lang po yung bahay. Sa pangalawang palapag, nagkaroon po dyan ng bowling alley, nagkaroon din po ng girls and boys dormitories. So as of now, ginagamit po namin itong bahay na to bilang art space. Okay, bago tayo pumasok sa loob, mapapansin niyo po na ang bahay po nila, meron po ditong dalawang uri ng pintuan. So ito po yung malaking pinto, ang tawag po dito ay Puerta Mayor. Daanan po ng mga karuwahe at mga kabayo po noon. Tapos ito naman po yung maliit na door, tawag po dito ay pustigo, daanan naman po natin mga tao. So makikita niyo po ang pustigo, mababa, ang liit lang po niya, no? So, ibig sabihin po, kung gaano lang kalaki itong pintuan, gano'n lang din po kalalaki yung mga Pilipino ng mga panahon po na yun, no? Maliliit po tayo. So, mamaya, pagpasok niyo po dito sa pintuan, magkakaalaman po tayo. So, natin niyo po kung average height lang po kayo, okay? So, by the way po, aside po sa dalawang pintuan po natin, maniniwala din po ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na sa bahay na ito, way back 1800s, meron na po silang CCTV ng mga panahon na yun. HD and real time at hindi niyo po kailangan ng kuryente. Okay? So, lapit po kayo dito sa akin. Sige po, forward po. Para makita niyo po yung CCTV. Lapit po kayo dyan. Tingin po kayo sa taas. So, sa layer ng wooden plank sa may itaas, sa pinakadulong bahagi po, no, katapat ng concrete part, makikita niyo po yung square na maliit na puti. Yan. Yung square na white na yan, yan po yung CCTV nila ng mga panahon na yun. Opo, tama. Ayan. So, yung square po na yun na puti ay takip lang po yun. Pag tinanggal niyo po yan, so may sahig po ng pangalawang palapag ng bahay, may butas, may silipan. CCTV. HD and real time at di kailangan ng kuryente. Okay, manual po. So, yun nga po yung CCTV nila. Yung butas po na yan, ang main function po niya para makita po nila yung mga bisitang kumakatok sa labas ng bahay noon. So, pag may mga visitors dito, mula sa taas sisilipin po nila yung kung sino yung bisita. At kung makita po nila yung kanilang bisita, kung gusto naman nilang papasukin sa loob ng bahay, ang gagawin lamang po, mula sa taas may lupit. Yung lupit na yun, nakakonekta po yung dito sa lock ng pustigo. Hahatakin po yun. Sa pag hinatak, matatanggal yung lock ng door, makakapasok na po kayo, yung mga nasa labas. Hindi na po nila kailangan bumaba para pagbuksan lang kayo ng pintuan. Automatic po yung door. Ayan, kung welcome po kayo. Ano? Pero pag ayaw naman po nila sa mga bisita nila na nasa labas, from upstairs po, mula dun sa butas na yon, bubuhusan nila ng tubig. Opo. Pero ang pinaka-worst po, alam nyo? Ihi. Opo. Madalas po mabuhusan ng ihi noon yung mga maniningil ng utang. Tsaka manliligaw po ng mga dalaga nilang anak pag ayaw nila dun sa manliligaw. So, ihi po. Yan po yung ating CCTV way back 1800s. Ito po sa resort, ang tawag po namin dyan ay CCTV. The old CCTV. Okay, so pasok po tayo sa loob. Ano yan? Pahinga ka muna. Ay, ano makikita yung takip? Ay, pag nandito. Lamig dito ah. So by the way po, itong area kung nasan po tayo ngayon, ito po actually yung garahe ng kanilang bahay before. Okay, ganito po yung tura ni garahe dito. No? Yung rooms po ng house nasa second floor. So doon po, hindi nga lang po binibisita talaga yung second floor ng house na po. Kasi yung binibisita lang po yung baba
At yung bahay po nito, kung ikukumpara natin sa naunang bahay, ang Quiapo ay one of the original houses na po. Meron po kasi yung percentage na around 50 to 70% na original na parts. Most of the wooden parts po, yung mga kahoy na bahagi ng bahay, sa pangalawang palapag, yun po yung mga original parts niya. Yung sahig, yung hagdan, yung mga corners ng ceiling, yung mga poste ng kahoy na makikita nyo dito sa baba, mga original po yung mga yan. At meron din po dito konkreto na parte na original. Yung sahig po na inaapakan po natin sa ngayon, original po po ng mga bato na to. Tawag po sa bato ay Piedra China, stone from China. So ito po yung ginagamit ng mga Chinese na papabigat ng mga bato nila pabalasin ng kalakalang galyon. So ngayon po kung ibebenta niyo po itong mga stones, depende daw po sa lapad at sa haba, dahil luma na sila, mahal na din po yung price value. Nagkakalaga po ng 10 to 20,000 per block or per pieces po ng mga stones po na to. Okay? So mahal po ngayon. Ayan. So by the way, kung meron tayong mga paintings po dito, mga paintings na naka-display, gawa po yan ng Peninsular Test. So Peninsular Test is an organization. Samahan po yan ng mga local youth artists po ng Bataan. Kung interested po kayo sa mga paintings, binibenta po yung mga artworks po. No? So bigyan ko po kayo ng time. Pwede nyo i-check yung exhibit. Pwede kayo mag-take ng photos po if you like also. Okay? Sige po, you have your time. Ano na? Ano to? Ano to? Movie theater. Parking ng karwahe. $8,000. Mas mahal po. 6,500. Meron yun. Ano lang? Yung media po.
ship dito yan. Binabaklas po naman. Ito mo yung pinto. May sticker ng tax map. Yung tax mapping din pala ng panahon. Ito? Dito. Anong year? Hindi pa ganun. Kaya pala may release. Ito pala yun. Ayan, so, by the way po, bago tayo dumako sa ating commercial house, so kwento ko lang po na mabilisan yung ilang mga houses po dito sa area na to. So, most of the houses po dito, mga rental casa na po sila, okay? Kasunod po ng Quiapo, that's Casa Tondo, from Tondo, Manila. Ganyan po yung typical na bahay na makikita nyo sa Tondo, Manila way back 1900. So, right now po ang Casa Tondo, isa po sa mga bahay paupahan, 3 kwarto, good for 16 po siya, okay? Sa harap po ng Tondo, that's our Casa Mikawain ng Mikawain, Bulacan. Although yung house po na yan ay unang naitayo sa San Fernando, Pampanga way back 1913 sa pagmamayari ni Teodoro Escoto. In the year 1950, binili po siya ni Mr. Rogelio Urrutia. Nag-decide po siya na ilipat yung bahay nila sa May Kawayan, Bulacan. Doon na po natagpuan, doon na po namin ipinangalan yung bahay. So right now po, it's one of our rental houses with 5 bedrooms naman po. Good for 10 to 12 people naman po yung casa. May Kawayan natin. While yung house po sa gitna, yung may fountain po na nandun, yan. So that's Casa Mexico, galing po ng Mexico, Pampanga. So ang Casa Mexico, it's one of our, yung bahay po na yan, by the way, yan po yung natatanging bahay dito sa resort na hindi po natagpuan sa original niya na location. Kasi po yung mga bahagi ng bahay, natagpuan na lamang po na baklas-baklas, dismantled sa isang junk shop. And then sa junk shop, doon na po nila binili yung mga pirasong parte ng bahay. So nung mailipat po dito, yung mga dismantled pieces, at first po talaga, palaisipan paano nila itatayo yung bahay. Hindi po nakita nakatayong buo, hindi po nagkaroon ng proper documentations unlike all the houses. So ang ginawa po nila about sa Casa Mexico, nag-research, nagsaliksik po sila, luckily nakahanap po ng old picture. Photo lang po, picture lang yung ginamit nila as reference or basis sa muling pagtatayo ng Casa Mexico natin. Dati po yung reception area, pero right now it's also already converted as a rental house. So, Casa Mexico po. Kung interested po kayo, by the way, malaman magkano yung mga halaga ng mga rental casa natin, pwede nyo pong i-check sa website or mag-inquire po kayo sa may reception area sa Casa New Manila. Usually, nagre-range po yung mga yan ng 30,000 pataas. Depende po kung ilan yung kwarto ng bahay po. No? Ayan. Going po tayo. Let's go to Casa Lubao. Ito pala boy, inaunod. Mamaya, babalik mo na naman. Oo, lalabas ka pa ulit. Iusad ko lang. Sleep. Naka 360 ba ito? Ha? Yes, Hindi na naka-sleep. Check na lang din po tayo sa tatlong Arnold. Pwede po siya rentahan. May kasama bang payong to? May kasama po bang payong to? Wala po kasamang umbrella. Tatlo po yung R niyan eh. So para po sa ating pangatlong house, ito po yung Casa Lubao, galing po ng Lubao, Pampanga. Isa po sa pinakabatang bahay na nilipat dito sa resort. Tinayo po siya year 1920 under the ownership po ni Valentin Arastia at ng asawa niya na si Francesca Salgado. Ang nabanggit ko na mag-asawa, ilan po sila sa mga taong tumulong
Mapag-aral yung dati nating Pangulo na si Diosdado Macapagal, the poor boy from Lubao. So, bilang kapalit po no, ng kanyang nanay na si Doña Romana Pangan, nanilbihan po ito bilang wet nurse. Pag sinabi niyo pong wet nurse, taga-pasuso at labandera po sa pamilya Arastia. So, aside from that, isa pa po sa makulay na istorya ng bahay na ito, before po mag-start yung World War II, meron na po mga sundalong Hapon na pinapadala sa bansa natin para mag-ispiya. Sa pamilya ng Arastia, may namasukan po before na driver. Unknowingly, itong driver po pala na ito, isa sa mga espiya ang pinadala ng Hapon. So, na mag-start na po yung war, nandito na yung mga Hapon sa bansa natin, ginamit po nila yung bahay na yan as their garrison o headquarters po nila noon. Yung mga Hapon, may mga kaugalian po sila na pag ang bahay ginamit nila as garrison, bago po nila iwanan yung bahay na yon, kailangan mo nang sunugin. Kasama po yung pamilya para walang ebidensya. So, natangka na po na susunugin na po yung bahay ng pamilya Arastia, pinigilan po sila ng isang tao. Yung tao po na yun na pumigil, yun po yung namasukan na driver sa pamilya, isa sa mga espiya at kolonel ng sundalong Hapon. According to him, in his 10 years nga daw po na paninilbihan sa pamilya, tinanggap siya, tinuring na parte ng pamilya nila. So, in return, hindi niya po hinayaan na mapahamak yung Arastia family at masunog ang tirahan nila. Okay, so right now po yung Casa Lubao, activity center po natin sa Londiweg or game room. So, later po, if you guys wanna do some activities, kalesa, balsa, golf cart, ATVs, yan. So, meron po mga available activities dito sa bahay. And then, sa second floor po na, that's one of the show houses, yun po yung akitin natin. Pero before tayo umakyat, yung tulay na makikita niyo po banda ron, yan po inspired sa kauna-unahang footbridge sa Paris. Sa Paris, ang tawag po sa kanya Pont Neuf. But dito po sa Resort to Make It More Filipino, tinatawag po siya na tulay ni Lola Basyang. Okay, that's why po sa lower part ng bridge, makikita niyo po yung mga mythical creatures na karakter sa story ni Lola. Nandiyan po yung Tikbalang, Manananggal, and Capre. Si Lola Basyang nga iyon po. Yung babae na yun, dibuto ng babae na nakaupo. That's Lola Basyang. Kilala niyo pa ba si Lola Basyang? Opo, siguro naman po kilala po natin siya, no? Pero alam niyo po ba na yung kilala natin Lola Basyang, yung sa totoong buhay, lalaki po talaga siya. Opo, kasi po ang Lola Basyang na kilala po natin ay pen name lang. Sa gisag panulat lamang po na ginamit ni Severino Reyes. Isa po sa mga kilalang manunulat sa bansa, siya po yung sumulat ng mga kwento, kinukwento sa atin ni Lola. According po kay Severino, ang mga kabataan daw po kasi mas nakikinig po yan sila sa kwento ng Lola kumpara sa mga lolo nila. Kaya Lola Basyang po ang ginamit niyang pen name. Okay? Then yung ilog naman po, right now, low tide po tayo, no? Natural river po kasi yung ilog na yan. Dito sa Bagak, ang tawag po natin dyan ay Umagol River. Yung water po niya galing po sa bundok na yon, that's Mount Natin. Bumababa po dito sa atin, connected na po siya sa dagat, sa West Philippine Sea. So, brackish water in English, combination ng fresh and salt water. Dito po sa Bagak, ang tawag po namin Wawa or Sabang. Sa ibang probinsya, tinatawag po na Alabang. Alam niyo po bakit Alabang? Pinagsamang tubig alat at tabang. Kaya alabang. Alat at tabang. Yes. And then yung malaking building po na yun, that's the Hotel de Oriente. Replica naman po siya ng one of the first luxury hotel na tinayo po sa may Binondo, Manila, year 1889 by Don Miguel Amatria. Katabi lang po yan ng Binondo Church. Kaya lang po, isa po yan sa mga nabomba during the World War II. So ngayon po, replica na lang po, hindi po ginagamit na sa hotel. Function po niya, that's the main convention center po ng Las Casas. Diyan po ginanap yung APEC Summit meeting way back 2015. Then aside from that, the original hotel it was also one of the first buildings na una nagkaroon ng linya ng kuryente at pangalawa po sila na nagkaroon ng linya ng telepono. Yung first po na nagkaroon ng telephone line, Malacanang. Alam niyo po ang telephone number ng Malacanang? Telephone number 1. Hotel de Oriente, pangalawa po sila, telephone number 2. So 1 and 2. No wrong dial, no party line. Sila lang po yung nagtatawagan before. So, yan po yung ating Hotel de Oriente po. No? Sana naalala niyo po yung mga pinagsasabi ko, no? Mamaya po, make exam po tayo, okay? Ayan, sakit po tayo sa taas. Record ko naman ito. Reviewer naman. Jeep. Magpapakay na. Bayan. Lola Basyang. Ah. God yun. Mga okay na po, pwede na po tayong makit sa taas. Yes, again.
Mga elevator. Saan na yung ano mo, Oo nga. Wala kami dito house. Mansion house. Yun po mga reserve houses po yung mga yun, kaya hindi po pwedeng dalawin doon sa original niya na. May permit sa heritage. Yes, so, yung iba po nang declared sa declared sa habitation. Nakasalamin na ano. Opo, marami pong bahay na po to sa ano, diba? Balay na to. Ayan, so by the way po, ito po yung ating casa, Lubao. Ang Lubao po ay original na house din po. Same, di po pwede mo po, sorry. Ayan, same lang din po with the casa Quiapo. Nasa 50 to 70% po yung original na parts po niya. Ngayon po, makikita niyo na nga lang po yung mga original na bahagi kasi po yung mga kahoy na parte dito sa second floor are the original parts ng house. Yung ceilings po niya, yung walls, yung malalapad po na sahig, yung mga poste ng kahoy, yung mga pintuan, original po yan. Pero yung mga wall-glass, yung mga kagamitan, mga furnitures, hindi po sila original. Collection lang po ng pamilya Acosar. Antique na din po yung mga yan po. So, this is the comedor, dining area. Tinatawag po nila yung dining ng comedor na Spanish word. Root word is comer. Ibig sabihin po ng to eat. Sa dulong bahagi ng comedor, Ayun, ilalim eh. maalala niyo po to? Ang banggera or banggerahan. Ayan. So, dito po sa banggera, dito natin hinugasan po yung mga pinagkainan. May mga kahoy ng patisyo sa likod para isusok po yung mga baso para matuyo po sila. Kadalasan alam niyo po ang banggera tinatayo siya sa area kung saan sumisikat ang araw para matuyo yung mga germs po ng matay yung mga germs po ng mga kagamitan po nila, no? Ayan. So, by the way, for ventilation naman po ng mga old house, mapapansin niyo po, kasi nga walang kuryente po noon, so kailangan maganda yung ventilation ng bahay. Malapad, matataas po ang mga bintana ng mga unang panahon. So, pag naka-open po yan, talagang presko po sa loob. But aside from that, sa ilalim pa po niyan, may maliliit pa pong bintana kayo makikita. Katulad po nito. Ang tawag po dyan ay ventanilla, small window. Sa gabi po kasi, isasarado na yung malalaking windows for security purpose. Yung naka-open na lamang po, yung mga ventanillas na lang. Between the ceiling and the walls, makikita niyo din po yung mga wood carvings, yung mga lilok ng kahoy. Ang tawag po dyan ay kalado, or yung sirkulasyon ng hangin po sa loob ng bahay nila. For ventilation din po siya. Okay? So, sino po dito nakakita na ng commode? Bedside commode. Nakakita na po kayo ng ganun sa work. Ayan. Pasok po tayo dito sa loob para makita niyo po. Tama. Bedside commode po. Okay. Ito po siya. One lang, number 1 lang. Ayan, mahirap ba tayo number 2? Ayan, so ito po, kung lang siyang normal na chair, para pag tinanggal niyo ako. So, dyan po makikita kung para saan po siya. Bedside commode, servisyo po, okay? So ito po, may mga ganito pa rin naman, pero madalas makikita niyo na lang sa hospitals, ginagamit ko ng mga may sakit, mga matatanda. Pero noon po, alam niyo po ba, na common na makakakita kayo sa mga lumang bahay ng mga ganito. Kasi po, ang mga kasilyas or yung toilet po natin noon, nakahiwalay po yan sa bahay. Po. So at night, instead na lalabas po sila, meron po silang mga gantong nakaready sa loob ng kwarto nila para hindi na nga naman po sila lalabas. So ano pa, yung mga commodes po natin. Although may toilet po tayo dito, no? Yung CR nga lang po dyan ay modern na po siya. Italian or European po yung style niya.
Opo, ayan. So, makikita niyo po na yung toilet po na yan, ganito po yung CR sa mga rooms dito sa bahay. Kung mag-check-in po kayo, ganyan po yung makikita ninyo. Opo, pero po siyang dalawang upuan, di ba po? Yung kabila po, yung may faucet, bidet po iyon. So, sa mga nakastay dito overnight, baka ganyan po yung CR. Bidet, hugasan po siya, no? So, magta-transfer pa po kayo dun sa kabila. Tapos yung kama, as you notice din po, malaki po yung beds nila dito sa bahay na ito. Kasi po, ang main reason why yung beds are bigger and then the toilet po is modern na, kasi po yung bahay na to, rental house po siya before. Dati po siyang bahay paubahan. So, ganyan po halos kalalaki yung mga kama namin sa mga rental casa po. Okay, so ito po yung Casa Lubao. Huwag po kayong mag-alala. After this po, sa huling bahay natin, makikita niyo po yung Casellas, yung traditional type of toilet po. Okay? So I'll give you time again to take pictures bago tayo dumako po sa huling house natin. Yung susunod na bahay, last na po yun, Casa Luna. Sa likod po yan ina-open. Nahihirap mga lungan po. Ayun, linisan. Mag-arinola. Ito lokal, susunod na lang, di ba? Eh, din pa ako. Prenup. So, ganito ba? Ha? Banggirahan Ay, hindi ko mahirap. password dyan. Oh. Kasi naman po kinakatayo dito. Sa likod. Ay, sorry. Sa likod po ng mga chairs. Ayan. Okay. Eh, Tip, tip, tip. Ma'am, may ibon, oh. Grace. Hindi umalis yung ibon. original din po yan. From 1900. Insta. This is the veranda po. Alam niyo po yung upuan na yan, ang tawag po dito ay galinera. So, ang root word po ng galinera, galina, ibig sabihin po ng rooster or chicken. Sa ilalim po ng upuan, may kulungan po dyan. Yan po ay para sa mga manok. Opo, kasi nga po noon, di ba, ang hilig ng mga Pilipino, tanging libangan lang ay sabong. So, kadalasan po noon, pag bumibisita kayo sa mga kaibigan ninyo, parang sa panahon lang natin, pag pupunta tayo sa press natin, may dala tayong something for them. So, noon po, ang kadalasan na binibigyan nila as gift, mga manok. So, habang nagkukwentuhan, pansamantala ilalagay po dyan sa ilalim po ng galinera. Kaya tinawag po siya ng galinera. May mga bang version po. Ate. Ate. Where are you guys? Ay, wala ko na ako nabigyan. Food pala dyan. Kayo na muna ate. Carla. Meron po last house po tayo. Punta po sa Casa Luna po. Doon niyo po makita yung planchang di uling. Po, tsaka planchang di paa. Meron na nga.
sa pagbaba. Eh, mga ganito sa sapatos ko, wala hindi ko na. Ay, wala na. Good choice eh, ma'am. Okay, dito po tayo. May ganyan. Yan po, yung fountain, design din ng mga artists din. Pero yung mga ilang tago dito, katulad po dito sa Mexico, si Sandy Belmonte po yan. Former Quezon City Mayor, Father Joy Belmonte. One of the close friends po ni Mr. Jerry Alcosaria. Plaza po siya. Ito po area na tatawag dito Plaza Belmonte. Pinaka-another. Ito naman po Plaza de Castro. Named after former Vice President Luis de Castro po. Ibaba yan. Okay, bago tayo dumako po sa ating pinakahuling bahay, itong bahay po na ito sa may kanan ko, yan naman po yung Casa Onisan, galing po ng Onisan, Quezon Province. Nilayo po yung bahay year 1839 under the ownership ni Antonio Maxino. Yan po yung kauna-unahang bahay na bato na tinayo noon sa may Onisan, Quezon Province. Before po pag yung bahay ninyo gawa sa bato, ibig sabihin po noon, mayaman ang pamilya ninyo. Originally po yung bahay nila nung nasa Quezon siya, may underground tunnel po yan, may lihim na lagusan. Yung tunnel po na yan, ginamit yun minsan ng pamilya ni Antonio nang tugisan sila ng tulisan ng mga bandido. Unfortunately po yung tunnel, na-discover siya ng mga tulisan dahil sa yung pamilya, nasukol po sila sa kasamaang palad dun sila pinagpapatay. Sa malagim po na sinapit ng pamilya, merong isang bata na nakaligtas, si Carmen Maxino. Nasa bintana po, kaway po kayo. Ayan. So, by the way po, itong house na ito po yung ating kusina ni Nanay Maria sa baba, Filipino restaurant. Sa second floor po, bulwagan or function room. Yung puting bahay naman po na nandito, sa kaliwa ko po, yan naman po yung ating Casa Haen 1, galing po ng Haen, Nueva Ecija. So, ang Casa Haen 1 na itayo naman po siya, year 1901, under the ownership ni Don Hilarion Santiago Esquivel. Ang tawag po nila dyan sa bahay na yun, White House. Hindi po dahil kulay puti. Yung first mayor po kasi ng Haen, dyan po siya tumira sa bahay na yan. Sa harap po ng bahay, sa may bubong na bahagi, may makikita po kayo doon ng mga disenyo na parang corona. Ang tawag po nila doon sa disenyo na yon, acroterion or crown calados. Status symbol po ang acroterion. Ibig sabihin po nun, yung pamilya nakatira sa bahay galing sa mayaman at prominenteng pamilya. Pag uwi niyo po sa inyong mga bahay, magpalagay din po kayo. Okay? So, yan po yung ating Casa Haen 1. And then yung long building po sa dulo with the blue doors and green doors, yung tatlong palapag po na yan, yan naman po yung ating Paseo de la Escolta. Ang Paseo de la Escolta, replica po siya ng old hotel na tinayo before sa may Escolta, Manila, way back 1900. Sa ground floor po ng Paseo, nandiyan po yung souvenir shop, nandiyan po yung La Tiendesitas. Sa second and third floor naman po ng building, mga rental rooms po sila, paupahang kwarto. Sa third floor po, mapapansin niyo po na may mga babae, and also may mga lalaki din po na statue. Ang tawag po natin sa babaeng estatwa, Cariatids. Ang tawag naman po sa lalaki, Atlantes. Originally, yung mga statue po na yan, sila po yung nagsisilbing pillars, pundasyon ng mga gusali at mga bahay po before. Kaya po yung form ng men, para po silang binubuhat nila yung building. Kasi po yun po yung purpose nila before. Okay? So ngayon po, replica na lang siya, additional designs na lang po sa Paseo de la Escolta. Okay? So punta po tayo sa ating huling house, Casa Luna. Going this way po, yung bahay. Isla.
Pwede mag-swimming. Swimming pool nila sa Rizal. Ganda rin experience yun. Pag madami siguro. Ha? Parang ganito yung mga bahay dati. Dito po, parang ganito yung bahay nila. Tapos ikaw. Doon sa may likod ng Encantadia. Sa may Encantadia. Pero doon pa, sa may taas. Okay, so by the way, bago tayo tumakot po sa ating huling bahay, yung bahay po na nasa likod niyo po, yan naman po yung mga house galing ng Cagayan Valley. Casa Cagayan, also known as Casa Lasang. Apat na magkakaparehong bahay po yan, Casa Cagayan 1, 2, 3, and 4. Ganito po yung typical na bahay ng mga ordinaryong Pilipino noon. Kasi po noon, no, mas mahal po ang magpatayo ng bato, bahay na bato kumpara sa bahay na gawa sa kahoy. So, mahal po kasi yung bato noon kumpara sa kahoy. So, sa panahon natin, baliktad, kasi nga, mas mahal na yung kahoy ngayon. Mapapansin niyo po yung kanilang bahay na kaangat. On stilts po, ayan, kasi po yung mga ganyang uri ng bahay, naitayo po yan or natagpuan po malapit sa ilog. So, nakaangat po nakaangat po yung bahay to serve as protection na din po niya pag magkakaroon po ng baha or high tide. May flood control po yung mga house noon. Ayan. So, by the way, itong house po nito, as of now, rental house po siya. So, studio room type, full air condition, kaya i-occupy po ng 2 katao. So, yun po yung casa at kagayan natin. Yung bahay naman po natin sa gitna, yan naman po yung Casa Baliwag Dos. Galing po ng Baliwag, Bulacan as well. Natagpuan po itong bahay na ito sa vicinity ng Iglesia ni Cristo. Ito po yung silbing function area ng simbahan nila before. Right now po, it's a rental house. 2 kwarto naman po yan, good for 4. Okay? Yung huling bahay po natin, Casa Luna. Galing po ng Luna, La Union. So, ang Casa Luna na itayo naman po siya year 1850 under the ownership po ni Don Promitivo Novicio. Tsuhin po siya ng magkapatid na Luna. Si General Antonio Luna at Juan Luna, one of the Philippine Master of Arts. Luna La Union before, ang tawag po talaga na Makbakan La Union. In the year 1906, pinalitan po nila ng Luna to serve as recognition po sa magkapatid. Year 1940, yung bahay po, yung silbing garrison or headquarters ng United States Armed Forces in Northern Luzon, okay? So, dyan po nila tingnan kung paano dadakipin si General Tomoyoki Yamashita, pinuno ng sandatahang Hapon. May tanong na po ako. Start na po tayo sa oral recitation po natin. Ano? Ayan, so I hope masagot niyo po ito. Napakadali lang po ng katanungan ko na ito. Alam ko po kayang-kaya niyo sagutin, okay? Sa ating Philippine history, kung maalala niyo po, meron tayong 2 uri ng mga alipin noon. Ang alipin namamahay at sagigilid. Okay, tama po. Aliping sagigilid at namamahay. Yung iba po, absent po ulit. So, sagigilid at namamahay, yun po yung 2 uri ng mga alipin noon. Kwento ko po sa inyo since hindi nila po ma-recall din po, no? So, ang sagigilid po, pagpasok po kasi natin dyan sa pangalawang palapag ng Casa Luna, ang unang bubungan po sa inyo, yung daanan ng bahay sa may gilid na bahagi niya. Okay? Yung daanan po na yan, nakapaikot po yan sa kabuuan ng bahay nila. Araw na po, if na-notice nyo sa binyan kanina, yung bahay po may partition, tapos may hallway po doon sa side, no? So, dito nga lang nakapaikot nga po sa entire vicinity. Ang tawag po doon, bolada. Okay? Yung daanan sa gilid, bolada ang tawag. At yun po, yung daan na dinadaanan ng mga aliping sagigilid. Okay? From the word itself, gilid, yung mga aliping sagigilid po before, sa gilid lang po talaga sila po pwedeng dumaan. Hindi po sila pwedeng pumasok sa loob ng mga bahay kasi po yung pinahintulutan lamang na pumasok sa loob ay mga aliping na mamahay lamang. Okay? So, may discrimination po sa mga sagigilid before dahil sila nga daw po yung pinakamababang uri ng tao.
po. Sila din po yung mga taong nahuli sa gera, nadakip sa gera, wala po silang properties, wala silang ari-arian. Magkakaroon lang po sila ng ari-arian kung pamamanahan ng amo dahil masipag o tapat. At yung mga sa gigilid, maaari din pong ibenta or di kaya ibang regalo ng kanilang mga amo. So in short, talaga pong slaves ang turing po sa kanila before. Okay? So, by the way po, yung house na to, antique museum po kasi siya for the antique collection po ng Acosar family. At dito po, sa tuwing bibisita po kami sa bahay, bilang pagbibigay ingat po natin sa mga antikong collection po sa loob, sa gilid din po tayo magdaraan. Okay? Hindi po ibig sabihin nun, alipin sa gigilid po tayo dahil dadaanan natin yung minsan dinaanan po nila before. Yun lamang po ay pagbibigay ingat sa collections po. Okay lang po ba sa inyo? For experience na din po. Sa gilid po tayo mamaya. Ano po, no? Ayan. So, kasya po, ma'am. Ayan. So, sobrang spacious po na. Kasya 2 tao. Another trivia lang po before we officially go upstairs. Makikita niyo po yung haen and then ang luna. Ang similarities po ng both houses is that they both have balconies located po at the back part of their houses po. Now, unlike yung Lubao, yung third house natin, yung kulay green, ang Lubao ay nakalagay po sa harap ng bahay yung balkonahe niya. So, noon po, pag nasa harap ang bahay niyo, ang tawag po doon sa balkonahe na yon, veranda. Ang Lubao, meron po siyang veranda. Ang haen at lunat, since nasa likod na po yan, tinatawag na po yan na azotea. Okay? Azotea sa likod, while veranda naman po sa harapan. Tandaan niyo po, baka lumabas sa quiz mamaya. Okay? So, akit po tayo sa taas. Hindi niyo po makita yung ipunin ng plancha at yung plancha ng ipaan. And the Brazilians din po. Hindi mo na maliliit. Ay pa, huwag mo sa dulo. Wow. bust ng ating national heroes, yung mga cabinets, yung mga musical instruments, yung mga furnitures po. And then, marami din po kayong mapapansin dito ng mga pictures na naka-display po, di ba? So, yung mga photos po na yan, nakuha po kasi yan from the old houses po na nilipat dito sa Las Casas. So, may mga pictures na nakuha sa mga lumang bahay, nilagay dito lahat ng sama-sama to serve as our collection. Hindi po namin kilala kung sino-sino po sila. Pero mapapansin niyo po, one thing na common sa mga kababaihan na nasa picture, most of the women in the photos po, hindi sila naka-smile. Hindi sila naka-ngiti. Bakit po? Unang rason, noon po kasi ang pagkuha ng picture, inaabot po ng 30 minutes to 1 hour. Bago po kayo matapos magkuha ng picture. Kahit po ako, sisibangan po ako noon. And then the main reason po talaga why they're not smiling po, kasi nga, ang mga babae noon na kasanayan po natin na madalang ngumiti. Kasi po noon ang pagngiti, sign po ito ng flirting. Noon daw po pag ngiti ng ngiti, malandi daw po yung babae. Ayan. Pag ngiti-ngitian niyo po yung guy na hindi niyo kilala, ibig sabihin daw po inaakit niyo yung guy. So that's the reason why, most of the time, yung mga kababaihan, they have
have abanicos po, di ba? They have pamaypay. So, they're gonna use their abanicos pang cover ng face nila pag tatawa sila or ngumiti. That's why si Maria Clara po, always siya may abanico na hawak. Ayun, si Ma'am may abanico. Ayan, dito po tayo. Base, base na po dito sa kabila. Ayan, para po makita niyo po, no? Pwede po pumasok dito sa likod. Surfing. Opo, basta po kayo dito sa likod ko para makita niyo. Dito po sa likod ko, ayan. Mauna na siya. Ayan. Okay, so this one, sino po kayo makakahula kung anong bagay na ito? Pang-exercise. Pang-exercise, pwede po. Ayan. Plancha. Tama. Ayan. So, ito po yung prinsa de paa. Clothes magalan English, also known as the foot press or planchang pagulong. So, ito po yung planchang ginagamit natin noon bago tayo magkaroon ng mga planchang di uling. Paano po gamitin ng plancha na to? I-demo ko po sa inyo. So, ganito lang po yan. So, una, dito sa may kahoy na ito, dito nyo po i-roll yun na maayos yung mga clothes ninyo. Okay? Then, after that po, pagpapatungin po natin siya. Mapapansin nyo po, dito sa naunang kahoy, may butas po yan. Ang paa nyo, ilulusot nyo lang po dito sa butas na to. Tapos yung ikalawa, sa may ibabaw po niya. Okay? Magbabalansi po tayo dito at pagkikiskisin nyo po ng ganito ang dalawang kahoy. So pag pinagkiskis po ang dalawang bagay, magkikreate po ng friction, right? So friction, it will cause heat. Mag-iinit nga naman po, mapaplansya ang mga damit nila. Of course po, yung bigat ng tao na gumagawa nito, nakakatulong po siya. Pero, if you're going to ask me po, ang hirap po niya ha, kailangan po may practice po kayo, especially sa pagbabalanse. 3 taon ko na pong ginagawa to. So, yung pinakamahirap na part po, yung tagal. Kasi ang isang damit, inaabot daw po ito ng 3 hanggang 4 na oras bago po kayo matapos mag-plancha. Exercise, di ba ma'am? Tama yung sinabi mo kanina, exercise. Ayan po, prinsa di paa. Aside from this, meron po tayong almario, lagayan ng unan, Underwood and Remington typewriter, di makinalias. Itong dalawa na itong Miller, luhuran or dasalan. Tapos ito naman po yung maleta. Samsonite. Ayan, so ito po, starts with letter T. Ito po yung okay, ang taon na ng alam niya, nagsimula po yan with this one. So ito po yung una. After the prensa di pa, ganito na po yung nagkaroon tayo ng ganito. Prensa di corona. Or sometimes sinatawag lang po ito na prensa. So dito po sa ibabaw, lalagay niyo po yung charcoal stick dyan. Then from here, sususukan niyo po ng kahoy to serve as your handle. It's made out of metal, mag-iinit, mapapasok po kayo. Sa Maria Clara Ibarra, ganito po yung ginamit nila doon for the show kung napanood niyo po. No? After this one, I'm sure the next will be familiar po kayo. Ito. Yan. Sino po familiar with this po? Yan. Napaghahalata po yung age. Joke lang po. So inside, yun po ilalagay yung charcoals nyo. And then sa ibabaw po ng gamit natin, lalagyan po natin ng dahon ng saging para madalas po to. And then at the same time, mabango yung damit nyo. So after naman po nito, masyadong malaki po kasi ito. So sobrang bigat po yan, no? Opo, meron din po tayong travel size. So ito po, smaller version po siya nito. Pero kahit maliit po ito, alam nyo, napakabigat din po nito. Solid kasi yung metal niya dito sa may lower part. So wala pong space for charcoals. Ang gagawin lang po nila, yung lower part, papainitin lang po muna bago nila i-plancha sa mga damit nila. Okay? So after this naman po, ang last and the most convenient is this one. Mukha pong electric. Pero still, uling pa rin po to. Kasi kasama niya po itong bagay na to sa ilalim. No? So sa ilalim po may compartment po doon. Lalagay charcoals, ipapatong sa ibabaw yung plancha para mag-init, no-transfer yung heat. Bluetooth. Ang natin short coat iron. So ano po yung pinaka-famous brand ng sewing machine?
Singer po yan. May poso tayo doon. May fruit juicer. Yan pong kulay green na yung fruit juicer po yan. Casillas. Ang Casillas po ay yung toilet, iba po. Ang Casillas po ay nandito sa dulong room. Pero bago tayo pumunta po doon, discuss ko lang po muna siya sa inyo. So, ang Casillas, ang design niyo po niya, latrine. Pag sinabi po nating latrine, butas lang po siya. Nakasquat po kayo pag gagamitin niyo po yung toilet. Hindi po yan tinatayo sa loob ng bahay. Kasi once na tinayo niyo po sa loob ng bahay niyo, mabaho, aamoy po sa loob. So, kailangan nakahiwalay po siya sa house. Nakahiwalay sa bahay, most of the time malapit sa ilog. Yung waste po, diretso sa river. Iba po yung breed ng tilapia po before. Sobrang tataba po ng tilapia noon. Ayan, kung malapit po kayo sa ilog. Pero pag hindi naman po kayo nakatira malapit sa ilog, the common practice, naguhukay po ng malalim. So, doon po dumadiretso ang waste. Ang problema nga lang po before those in other provinces in the Philippines, minsan daw po sa ilalim ng hukay, may alagang baboy. Baboy. So, ang baboy po, binaboy po sila. It's the cycle of life. Very organic daw po. No? That was before. Pero kung makikita niyo po yung toilet dito, sino po dito nakapunta ng Kalamba sa house ni Rizal? Meron na po ba? May Casillas po doon. Ang Casillas doon, isang butas lang. Which is the common po. Isa lang talaga yung butas ng mga toilet noon. No? Pero yung nandito po sa amin, dalawa po yung butas niya. Kasi may ilang mga Casillas before na dinasign niyo siya with 2 holes para pwede niyo pong magamit ng dalawa din kayo na magkasabay. Bonding time po nila before. Ayan. So, one of those Casillas is the one that we have po here sa Luna. So, kung gusto niyo po na i-check, dito po siya. Our exit po will be on that way. So, sige po, pwede po kayong tignan. Mga gusto pong makita. Bawal nga lang pong gamitin. Sayang, kailangan niyo na ba? Bawal po na. Sayang tayo dyan. Para masubukan ba? Thank you, thank you. Singer. Pinatay ako sa Rosat ah. Ano ba? Rosat? Sige po, thank you po. Ingat po kayo. Po, tumakas po sila sa quiz. Scrollman po yan. Check-in time po namin ay 3. 3 p.m. and then Coleman po. Check out. Ayan. So, bago lang po tayo tuloy yung mag-iwa-hiwalay, since ito na po yung ating pinakahuling bahay, iiwan ko lang po sa inyo itong mga mensahe na to. Ito po yung mga mensahe na isiparating po ng may-ari ng Las Casas na sa lahat ng bumibisita dito sa kanyang resort. So, ito po yung message ni Mr. Acosar, may dating at puso pag pinagsama-sama. Gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag ito ay napapabayaan. Ang bawat bahay ay may sariling damdamin at karakter, may pera sa bulok sa pagkalinga natin sa ating kalikasan at kapaligiran. Sagad pa ako po si Diana na kasama niyo sa paglalakbay. Ito pong muli ang Las Casas, Pilipinas ni Acosar, our pride in the past and hope for the future. Maraming salamat. I hope you enjoyed the tour. I hope you learned something new today po. At ang pinaka-importante po sa lahat, sana po kayo pong lahat ay napaniwala. Ayan. Thank you so much po. Enjoy the rest of the stay. Maraming salamat po. Thank you po. Para maalala namin yung nakasas, may souvenir kayo sa akin, di ba? May souvenir shop po tayo doon. Sigurado daw na pinakain dun sa kay Alfonso, kay Chidora. Parang napurog na sa ano na may lason, pinakain sa aso, namatay yung aso. Kaso yung chocolate daw yun. Kaya di ba ang aso, di ba? Toy namin. Naniwala sa'yo. Kasi alam mo yung kwento mo. Yeah. Thank you. Thank you. We learned a lot. Thank you so much. Hello. Enjoy this day.
Buka muna ako. Saan tayo mag-wait? Pwede po kayo mag-wait sa Kasalubong po. Kung ano po sa inyo. Yun po yung greenhouse po. Saan tayo pupunta? Sino? Tapos na ang ating tour. Time check. Diba, 11. Inabot din ng ano, 9:30 to... Sabagay, mabilis lang yung ano nila. Ikot-ikot nila. Dito tayo dumaan. Hindi ah. Eh kasi maano. Mainit kasi dun. Pre, sulitin mo na. Ganito may isang bata magtatakbo dyan. Galit, saka si Lucas. Occupied. Magiging sa gigilid. Ayun siya at ito Dora. Yun. Huh? Dito malamig lang. Pwede mag-stay. Yun. Ito. Dito malamig. Ano salamin? Okay. Ito. Ito. Check mo mga buhat niya. Pintas. Akin yan, bag. Ay, bigat na. No, punta na. Dali na lang tayo simbahan. Kasi sinalay. Hindi naman ito automatic. Kasi pa, internet. Ano tayo magpipicture? Super init.
Ano yan, di ba banang? Wala nga church. Parang tatangan. Galing pang Marawi. Paano nila yan din naman dito? Pinag-assemble. Tapos dito na lang assemble. Ha? Live nga eh. Iiwasan na. Alis ang sapin sa paa bago pumasok. Paano yung mga kinakasal? Hindi na ka pa. Kaya bago yung sapatos. Nakapayong pa ako. Ika muna. Ay, ayos pa nga. Nakaano pa siya oh. Lumiit tuloy yung ano, hardiplex oh. Ilang ano yan? 4/8 na kaya yun. Ganda ng sahig. Naka-zoom. Ba't naka-zoom? Ha? Naka-zoom. Ano ba? Ano yung payo? May lagay. Oo nga no. Lari, kinaradkad mo din. Kahoy yung ano niya. Sahig. Parang puzzle. Binubuo-buo. Tunog. Natutulog. Ganyan siya. Wood siya. Tapos pinipaint na parang ivory. Mukha na siyang bato. Mukha na siyang bato. Parang nilipida. Galing mo ano. Parang video.
Play pa pala. Galing ng mga ano, sculpture. Kala mo ba to? Kala mo ba to? Pero kahoy. Wala na. Huwag na dala. Kunin ko. Kaya akong ano. Magkano na? 80. Ha? 80 pesos. Mamanggo. Ito lang video. May clips lang. Clips. Tayo pa ng pool. Tara pala eh. Buti may pool na malapit. Paling kung ano. It's anong oras na? Alas 5. Lilibot lang tayo. Oh, wow, wow. Hindi na parking eh. 8 to 10 p.m. Parang mga payong eh. Yun yata yung ano, company. Yung kainan. Ay, lumalakas B. Malakas ang ulan. Sir, excuse po. Sir, saan po yung restaurant? Restaurant. Sa baba po sir. Saan pa daan? Saan pa daanan? Yan lang sir, pagdating mo Ah, po dito. sa may kanto baba, kaliwa po. Sige po, salamat. Maraming payong. Yung black yata nasa bag mo. Ulan. Mga 3K. Kain muna tayo guys. Then kaya natin maka-swimming tayo. Fantastic poses, everyone. Dilim na. Now, bringing the glamour Wala na tsak makita tong Stop and Insta. Team Daggy. Doon may nagka-company Team Kiver and are now kindly get ready on this side, on the right side of the stage, because you're up. It's 6:45. Gonna walk. Lakad na tayo. Kain.
kainan. Hindi ko na. Ano? May ganun. May kailangan ba tayo handa rin? Ano? Room number. Palaruan. Parking. Ulit sa mga person. Sabay lang kami natulog. Okay. Ikot lang ako dito. Bawal na pala private car dito dumaan. Masot ka. Kanina pa yun. Pagpaging ko nga. So, pwede rin doon sa labas? O ano lang? Hindi, sa ano yata yun eh. Hindi ko lang alam. Ha? Exclusive dun sa mga party goers. Saan tayo? Saan? Ang kao sa mga Saan mo na natin mga foods? Soup. Egg drop soup. Babies. Ano pa? Gulay. Hash brown. May hotdog. Ito ba dito? Ito ba dito pala yung binili? Adobo. Macaroni. Pork, Picadillo. Asin. Prutas. Butter. Tinapay. Ang Picadillo pala, diniling. Pan. Ay, medyo plan. Lansong. Lansong. Ano mo yan? Itlog. Saan maganda po? Yun na yan. Ha? Saan na? Ma'am, iba po yung sa labas. Iba po yung sa labas. Kala ko yung sa company. Pwede rin daw sa labas. Ha? Pwede rin Sa daw sa labas? labas. Kung malamig yung
Ano na to? Breakfast, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Ayan. Pakita kayo sa baby niyan. Big. To the beach. Kumain kanina. Pwede ito dito. Cottage. Wala. Para 407 po. McDonald's chicken nuggets. Doon, ayun. Uy, sayang. Hindi ko. Yes, tama lang daw. Ayun. Ito, sarap ng walis. Yan. Kung hanap ako ng sa. Yun o. Yan. Uwi. Nana po. Kaya. Kaya naman siguro ng Pajero makapunta dito. Hindi. Presko ng L3. Ay, sa ano po? Sa kabila po, sir. Taladan. Ha? Diyan. Eh, pag hinatid na tayo dyan. Diyan na lang muna. Tingnan natin. Hindi ka naman narinig mo. Narinig ka ba? Hindi yata. Ito na lang. Ay, no, walang tao. Tingnan natin. Oh, yeah. Thank you po. Hindi ko pala na-videoan yung pool dun sa baba. Ano dito? Ano? Solo slide. Ayan dito ay 2 feet. 32. May daan din dito. Wala. Wala lang. Wala po. Kunin ko yung ano. Noodle? Ah.